Hello po sir, ask ko lang sana hindi ba makapag T4, Teacher 4, pag may isang satisfactory sa rating? Ang sagot po dyan ay pwede po. No? Kung yun lang po yung problema, no? Pwede po na maging Teacher 4 sa reclassification under the Expanded Career Progression. Yun po ay nilalaman ng DepEd Order number 34 Series of 2025 kung saan po ay pinapayagan kahit meron kang isang satisfactory o kahit tatlong satisfactory o kaya ay tatlong satisfactory, pinapayagan po yun. Yun po yung purpose ng teacher's commitment form. So kumbaga dahil kulang ka or mayroon kang supposedly, di ba, kapag pupunta ka sa kabilang itong career stage from nasa teacher 1 ka, pag teacher 1 to teacher 3, okay lang, walang problema yon. Pero kung mag-apply ka ng teacher 4 kasi gusto mong ma-maximize yung 3 salary grade, so kinakailangan sana under DO24 wala kang satisfactory. Ngayon, kung meron kang isa, dalawa, tatlo na satisfactory, sa DO34 ay pinapayagan na siya. Gagawa ka lang ng teacher's commitment form. So para bang nagkaroon ka ng commitment to your school head, no, para ka nag-promise to your school head na itong mga satisfactory mo ay pagbubutihin mo na sa current school year ay magiging at least very satisfactory na sila. So it will be included sa evaluation in your current na IPCRF sa ngayon kung talaga bang na-improve, no? Yun pong mga satisfactory na yon. So pinapayagan na talaga siya. Yung first po ng ECP under DO24, hindi siya allowed. Pero under DO34, later on, ay pinayagan na po. No? So, teacher's commitment form lang ang katapat po niyan. So, pipirma ka doon, nakasulat doon kung ano mga indicators yun, yung hindi mo na-comply. No? In this case, supposedly dapat VS, no, lahat. VS pataas. So may satisfactory ka, so dapat naka-identify kung anong indicators 'yon, anong school year at anong rating mo, no? Anong satisfactory nga. So dapat naka-identify sila, pipirma ka, pipirma din si school head mo para ito ay magsilbing binding between the two of you na sisingilin ka. Pwede kang sisingilin ni school head pagdating ng katapusan ng school year sa rating form mo kung talaga bang na-improve mo siya. So, allowed na po. Yun lang man po, no? Commitment form. Kung ayaw mong mag-commit, so of course, hindi ka talaga pwede na mag-apply ng teacher 4. Hanggang teacher 3 na lang yung applyan mo kung ayaw mo talagang mag-submit ng commitment form. So, ito din po ay applicable kahit po doon sa mga sitwasyon na ang kinakailangan ay, let's say, number of outstanding indicators, no? Kinulang yung outstanding mo, indicators mo. Tapos may mga VS ka na sobra, no? So pwede kang mamili sa mga VS na gusto mong i-commit na maging outstanding nang sa ganun ay pwede kang papayagan for the reclassification. Teacher's commitment form pa rin. Provided din po na qualified ka pagdating sa QS na nasabing posisyon. Of course, yun po ay non-negotiable. Dapat yung qualification standards, achieve mo talaga siya in the very first place bago pa yung mga evaluation sa number of VS and outstanding doon po sa mga indicators. So, yun po ang tinitingnan. Una-una, yung QS. So, dapat qualified ka muna doon. At dapat dito lang talaga sa portion na ito yung problema mo para masettle siya ng commitment form. So, again, if you are T3, T1, Teacher 1, planning for Teacher 4, tapos may isang satisfactory, walang problema po. Pwede po mag-apply. Gawa lamang po ng Teacher's Commitment Form. May kopya po niyan available po sa DO34 Series of 2025.